pagsimulan natin yung journey, may in love talaga tayo sa trabaho natin. Sa farm na ito sa Tuba-Benguet, nakilala namin ang isang kabataan na puno ng pag-asa at pagmamalasakit sa agrikultura. Siya, si Denver Biang. 2019 nang simulan niyang aralin ang pagtatanim ng gulay na kalaunan ay kanyang naging puhunan sa pag-asenso sa buhay. Dito niya binuo ang Saymayat Farming. Yung Saymayat, yun ay isang Kankanay word na ang ibig sabihin ay yan ang maganda or that's good. So, ginawa ko na lang siyang, imbis na Saymayat lang, dinagdagan ko ng farming. So ang naisip ko doon is, ano ba yung mga magandang practices sa farm na magandang i-adapt natin sa lugar, sa amin dito sa kabundukan. Nagsimula po kayo as small lang. Bali, ilan po kayong nag-work dito para mas mapatibay natin yung Saymayat Farm? So nung una sir, nandun po tayo sa La Trinidad, kung alam niyo yun, malapit sa may strawberry farm. So nandun ako sa isang bahay. Tapos yung tinitirhan namin, may unting space doon na mga mas isang linyang ganito. Ang napoproduce sa isang linyang ganito is mga 7,000 pieces na seedlings. Magkakasama na yun na masaya, excited nung una. Pero nung nasimulan na yung project, nandun na yung challenge. Kumbaga, saan tayo kukuha ng pampuhunan? Saan natin ilulugar yung negosyo natin? Lalo na't yung ganitong idea na seedlings saan natin mas ipwesto siya na madaling mapuntahan ng mga customer natin. Dahil sa pagnanais ni Denver na mas mapabuti at mapalago ang kanyang sinimulang seedling farm, ay kanya ring binigyang pansin ang mga information and technologies that will further enhance his agricultural project. Nung una, mag-isa pa lang ako kasi doon yung time na pinag-aaralan ko kung paano ko siya gawin. Dahil yung idea pa doon is magkaroon sana ng extra income. Hanggang sa nagtagal, habang ginagawa ko, napag-isipan ko na i-expand na siya. Parang online community ba siya muna. Doon natin ipakita ano yung mga technologies na pwedeng i-adapt. Tapos makakatulong sa community. Ano yung mga traditional na practices ng mga farmers dito na pwede nating i-retain. So, i-combine natin yun. Parang bang binibigyan natin ng opportunity yung lugar natin na magtanim tayo in a different way na kasama doon yung mga innovation, strategies na maganda, makakatulong, efficient, effective. So, yun yung naging simula nun. May mga pagsubok man, pero kanya itong hinarap ng buong puso at tapang. Marami akong dahilan. Sana na kung nag-fail ito, marami akong dahilan. Bakit hindi ko siya tinuloy? Maring sabihin ko na mahirap kasi ako wala akong puhunan Siyempre, una po sources talaga. No? Parang ang dami sanang dahilan. Pero yung gusto kong maramdaman ng tao is kung willing tayong matuto, magkaroon ng experience, tapos i-reach natin yung mga tao na pwedeng makatulong sa atin. Yun yung gusto kong i-share na yun yung isang paraan sa mga katulad ko na saan mga naging katulad ko siguro ako noon as a estudyante nung nandun ako sa La Trinidad kailangan nating magtrabaho ng extra na part-time job para magkaroon na may allowance, mga ganun. Yun ng mga paraan is kung pag-aralan natin parang opportunity pala siya na tingnan natin yung kapabilidad na magagamit din natin in the future. So, yun yung parang kasiyahan na feel ko no gusto kong maramdaman ng para hindi tayo magkaroon ng mga reasons na hindi ko to kinaya dahil wala tayong puhunan. Hindi ko to kaya kasi walang tutulong sa akin. Ganun ba? Tsaka ang ganda rin po kasi nang nasimulan niyo, sir. Like, maraming tao talaga yung gustong tutulong sa inyo. Like, yung maraming gusto din na marami ring nahikayat talaga kasi nagsimula kayo, di ba, sir, sa simula na na simple lang, na maliit lang yung space ninyo. Parang parang nabivision din siya ng mga tao na na possible pala na magawa yung mga ganitong bagay na kasi di ba misconception, sir, like yung sa ganitong bagay kailangan malaki na agad, marami na agad puhunan, which is sa mga tao kapag nakita nila yun, nadi-discourage sila na ang hirap magsimula ng mga ganitong bagay, kailangan ka ng malaking pera.
pamamagitan din ng Saymayat Farming ay marami ang kanyang natulungan na magkaroon ng hanap buhay lalo na sa kanilang komunidad. Mahirap magsimula ng ganito pag sa isip lang. Totoo. Pero pag Ginawa na. talaga, sinimulan na habang ginagawa, nag-i-enjoy. Yes. So, ang growth niya sa ngayon is paano siya nakatulong sa community, nakakapag-provide tayo ng trabaho sa mga kapitbahay natin. Totoo. So, yun yung isa. Ako sa industry din ng farming, nakakapag-establish tayo ng relationship sa mga ibang sources natin ng materials. So, yung compost na ginagamit namin dito is galing sa niyog, yung Yes. coco pit na sabi. So, isang paraan din na matulungan din natin sila sa industry nila na imbis na maging basura yung husk ng niyog is i-grind nila, tapos kami naman bilhin namin. Kaya naman hinihikayat din ni Denver ang mga kabataan na i-explore ang mga oportunidad na sektor ng agrikultura. Simulan ko na lang sa word na mindset. Hindi kasi natin ma-appreciate. So yung iba pag makikita nila yung farming na siguro pag nagtatrabaho marumi or nahahawakan yung lupa. So parang pag doon lang yung mindset, siguro mahirap sa kanila. Opo. Pero yung gusto bang matuto na tingnan yung mga mahirap, mayroon bang paraan para mapadali? Parang yun na lang yung example na pagsimulan natin yung journey, may in love talaga tayo sa trabaho natin.